pag-alis ng excise tax sa petrolyo, tinutulan yan ng Department of Finance. Okay. Pero yung pag-alis ng excise tax sa mamahaling relo at ilang luxury items, inaprubahan? Paano ba ito? Inaprubahan ba o hindi? Mukhang hindi yata. Inaprubahan. Ang kwento dyan, yung sa Rolex. Sa Rolex muna tayo. Okay. Tinanggal panahon nung nakaraang administrasyon, inalis ni Secretary Dominguez ng Department of Finance. Okay. Ngayon, yung bagong administrasyon, si BIR Commissioner Lumagi, sinulatan niya si Secretary Jokno. Sir, taksa na natin, kailangan natin ng pondo, taksa na natin ang relo, mga Rolex at mamahaling item. No! Bakit no? Basta lang no. Follow the instruction earlier. Wala. Akala ko ba, Secretary Jokno, kailangan natin ng pondo? Akala ko ba, ayaw nyo pumayag na alisan ng excise ang gasolina? Pero bakit itong mamamahaling relo pang mayayaman exempted sa excise? Ano ba ang kwento dito, sir? O baka naka-Rolex ka naman, sir? Yan, primary consideration ito, daw. sir, relo ko, nabili ko sa Quiapo ito. Yun. Ako, sa Baclaran to. Banda. Kamukha lang ng Breitling, pero ang pangalan ito, Bitling. Nalaglag yung R. Naging Bitling. Ewan ko nga, kanino ko pa ginagano, nahulog yung R, pasensya ka na. Sabi nga nila, sali ka nga, ganda naman, Breitling. Sabi ko, hindi, Bitling lang, natanggal na yung R. Ito, pabalik ko mamaya sa Quiapo ito Sabi, original yan, sir. Wala kang problema rin dyan. Talagang mukhang makikita mo talagang kwan yan. Pwede mo isanla yan. Paano mo isasanla? Wala na yung R. Bitling. Bitling na lang. Anak na. Ayun yung R, kanina ko pang ginagano, balik. Sabi nga na ang utol ko, ba't gano'n ka nang gano'n? May sakit mang kamay mo. Sabi ko na yung R ay bumalik. Subabit pa sa segundo. Ikot siya ng ikot ngayon. Nalaglag lang kanina. Anak ng wait. Tapos sa Rolex, sir, pang mga mayayaman, Secretary Jokno, ayaw mong ilagyan ng excise. Paano naman kami mga ordinaryo lang, yung mga mahihirap na bumibili ng gasolina? Unfair naman. Dapat lahat lagyan mo ng tax. Tinitingnan daw dito ni Secretary Jokno, partner, kung saan gagamitin yan. Essential ba yan o hindi? Hindi naman essential ang Rolex, sinasabi ang mga relo daw, semi-essentials dahil ang purpose nito ay magbigay ng oras. Makabili ka ng relo dyan ng Casio sa Quiapo ng 50 pesos. Pwede. Pwede ito nga sa akin mahal na ito, 1.2. Natanggal na yung R. So, pwede mong parang mukhang akala mo 100,000. Di alam mo kayo ng oras. Kasi yun semi-essential para alamin mo yung oras. Yan ang sinasabi niya. Unlike jewelry daw, kasi ibig jewelry Ano yung nangyari ko? Lalo nasira na. Ano yan? Pati yung oras, nalaglag na yung kamay. Yung segundo na lang tumatakbo. Anak na. Yan ang sinasabi ko, Secretary Jokno Yes. Paano na lang? Yung Rolex, walang excise. Pero ang gasolina, meron. Ay, nako. Huwag mo sasabihin, konti lang naman nag-Rolex. Pero sir, it leaves a bad taste. Naghihirap ang taong bayan, lalo na mga mahihirap. Ang hinihingi nga nila dati, alisin mo yung tax sa excise. Sabi mo, hindi na pwede. Bakit itong yung Rolex, pinapabalik yung excise ng BIR? Ayaw mo. Anong dahilan? Baka nag-i-import ka sir ng Rolex. Ayan. Baka collector. Collector siguro si baka collector ka ng mga Rolex. Yan. Tsaka mas mahal yung mga vintage niyan, mga Rolex na yan, partner. Anyway, naman kasi pagbabaan natin, pagtanggalin natin excise tax yung oil, siyempre bababa inflation rate. Exactly. Decreasing the prices of commodities. Advice niya si Pangulo. Isa sa mga economic advisor ito ng Pangulo. Sino bang dapat dito masusunod? Ang Pangulo or ang... Hindi, siyempre, yung Pangulo nakikinig sa mga advisor. Pero mali. Kaso medyo mali itong advisor na ito. Secretary Jokno, sir, pag-aralan niyo po. Ito pong inyong statement, dahil sumusunod lang naman sa batas. Abogado itong si BIR Commissioner. Magaling to. Mali-mali po ang desisyon niyo. Pati yung rice price cap, kumukontra kayo. Hindi naman po masama yun dahil maraming mga mahihirap ang makikinabang. Makaka-afford ng bigas.
Ngayon naman, tirada ninyo. Huwag alisin ang excise tax sa oil. Pero sa Rolex pala at mamahaling bagay, wala palang excise tax. So not pantay-pantay. Hindi naman lahat na mahirap makaka-afford na Rolex, Secretary Jokno. Bago kasi magsalita, ewan ko. Sayang naman, bakit kayo kung ako pa, ay sinibak na kita. Matagal na kita sinibak. Baka, no? Advisor ka na ewan. Dapat kasi magaling ka na advisor, no? Economic advisor. Magaling naman to si Secretary Jokno. Ano nangyari? Ay, ang advice niya, puro pang mayaman. Wag lagyan ng price cap. Tumutol siya sa price cap ng Pangulo eh. May batas eh. Ngayon naman, ang excise, ayaw niya lagyan ng excise sa Rolex. Bakit? Ewan. Parang final na daw. Sa kanya lang. Ha? It is sound fiscal dictate, final and binding. Para kay Secretary Jokno. Ewan ko lang kung anong desisyon nito ni PBBM. Si PBBM pa rin masusunod dito. Ako lang yan palitan na nga yan. May mga hindi naman makamasa yan, makamahirap. Baka si Pangulo, makamasa, makamahirap. Binoto ng masa, makamahirap. Kasi mo, ang problema, itong masisira. Mga advisory na kagaya ni Jokno, sablay. Saliwa ang mga desisyon.